ngalan, tagapayo ng may kapal. Purihin ka, Jesucristo, viva Señor Santo Niño. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin si Jesus na dalisay na nagmamahal sa mga bata at kabataan. Ang kanyang biyaya at kapayapaan ay sumainyong lahat. At sumairin. Bilang nagkakatipong mag-anak ng Diyos ngayong kapistahan ng Santo Niño, tayo humiling ng kanyang pagpapatawad upang may handog natin ang Eukaristiyang ito ng may malinis na kalooban. Panginoong Hesus, ang kaharian mo ay panlahat at pamalagi ang kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, naparito ka upang makiisa sa kahinaan namin bilang tao. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, nais mong palapitin sa iyo ang mga kabataan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lumay kapayapaan, at sa lumay kapayapaan, sa mga taong kinatulog na niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin. Aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol nung siya ay maging tao namang totoo.
Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikiisa sa mga nasa abang katayuan upang kami mapabilang sa iyong pinaghaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpapahayag mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Namamanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang pangyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at pananatilihing sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya'y kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na ring naghahayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang puon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta na kasaliw ang tambulo. Magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagpapahayag mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanglibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan
ni Hesu Kristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya na nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Naalala ko kayo sa aking panalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakakilala sa Kanya. Naway, liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanya pagkatawag sa atin. Ito'y ang kalwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naging tao ang salita upang tanang maniwala ay kanyang gawing dakila. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong kanyang kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi din, Father. Pakibati ang inyong katabi, mahal ka ni Lord. Palakpakan natin ang Panginoon sa gabing ito. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, Merry Christmas. Bakit Merry Christmas? Sapagkat, ang kapistahan ng banal na sanggol ay parang extension ng Christmas. Kasi yung first reading natin, yung responsorial psalm natin, yung second reading natin, nababasa yan tuwing araw ng Pasko. At extension. At nakakatuwa sapagkat sa atin, dito na sa bansang Pilipinas, tayo binigyan ng permiso na ipagdiwang ang kapistahan ng banal na sanggol. Sanggol hindi bata, banal na sanggol, Santo Niño. At sa ating bilang mga Pilipino ay napakalaki ng nagampanan ng banal na sanggol ng Santo Niño, hindi lamang sa ating pananampalataya, kundi kahit sa ating kultura at sa ating tradisyon.
Kaya nga bukas, simula ngayong gabing ito hanggang bukas, no, ang daming may pista, no? Luzon, Visayas at Mindanao, no? Ang aking paalaala sa mga mamimista, dahan-dahan sa matataba. At mahirap na sapagkat sa panahon ngayon, mahirap ang magkasakit. Hinay-hinay lang, kainin lang ang nararapat. Hindi naman si Padre KJ, nag-aalala lang ako, no? Mahirap ang magkasakit ngayong panahong ito, no? Kung masakit mamatay, mas masakit ang magkasakit, no? Napakamahal kaya ng mga gamot, Ay tayo magnilay na ng sama-sama. Sabi sa ating mabuting balita, nagalit si Jesus. Bibihira natin itong marinig, no? Na nagalit si Jesus. Bakit? Bakit nagalit si Jesus? Sapagkat sinasaway ng mga alagad ang mga bata na pumunta sa Kanya. Kaya nagalit si Jesus. Sabi niya, pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin. No? Aminin natin, ang mga bata makulit. Di ba ho? No? Pag merong, totoo ito, huwag magagalit kay Father ha. Pag nagmimisi, takbo sa may simbahan. Bata yan eh. May iyak ng malakas, o kaya ay halimbawa sa paaralan, may program, takbo yan bata yan no? Pag yan 35 years old, takbo ka ng takbo, magagalit talaga ako, matanda ka na bata yan no? Yan ang natural ng bata, no? Maliksi, bibo, masiyahin, no? Makulit, no? Yan, no? Ay, mga kulit, no? Naalala ko yung na ano ko dun sa Facebook, huwag mo akong palo ha. Nahulog ba sa putik? No? Huwag mo akong palo ha. Kulit. No? Pero kung titignan natin ang konteksto nating mabuting balita nung panahong iyon, ang Griegong salita sa bata ay paidon. At sa kultura ng mga Hudyo, ang mga bata walang sinabi sa lipunan. Para lang silang mga bagay, no? Hindi lang sila para mga binabebenta nga sila noon no? Wala silang masasabi sa lipunan, no? At sila, no, they are being what? They are being deprived of many things, no? In short, kawawang-kawawa sila, no? Kasi lagi silang umaasa sa kanilang magulang, no? Lagi silang kumbaga isinasantabi, no? Kaya yung mga sinantabi sila Nagalit si Jesus. Bakit? Kasi alam ni Jesus ang estado ng mga bata. Wala silang sinasabi sa lipunan. Wala silang sasabihin, wala silang boses, ika nga, no? Pati ba naman sa Diyos, no? Hahadlangan natin. Kaya ganoon ang pananalita ng ating Panginoong Jesus. Huwag niyo silang sawayin. Para bagang sinasabi ng Panginoong Jesus, hayaan niyo sila. Ito na nga lang ang kanilang pwedeng mapuntahan, hahadlangan niyo pa. Kaya nasabi ng Panginoon, tandaan ninyo, hanggat hindi kayo natutulad sa bata, ay hindi kayo paghaharian ng Diyos. Totoo. No? Bakit? Tandaan natin, ang hiwaga ng Pasko'y ganito, ang Diyos ay naging tao. Tama ho baga? Pero hindi lang tao. Ang Diyos ay naging tao at naging sanggol. Itong mababasa natin sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaías. No? A child is born for us. Isang sanggol ang pinanganak sa atin. Bakit? Para paalalahanan ako at paalalahanan tayong lahat, ang Diyos kayang magpakababa. Kaya niyang maging sanggol. No? Kaya niyang maging walang-wala. Para ipahiya ang mga marununong na ang Diyos kaya niyang gawin lahat. Subalit ang aklat ni Propeta Isaías nagbibigay sa atin napakagandang paglalarawan na itong batang ito ay maging prinsipe ng kapayapaan. No? Wonder Counselor. No? Kahanga-hanga ito. Bakit? Para bang pinapakita sa atin ng Propeta Isaías, kaya naging sanggol ang Diyos para malapitan natin. Napakaganda. Bakit? Sapagkat ang lumang tipan, ang matandang tipan,
ay nagtuturo sa atin na kapag nakita mo ang Diyos, mamamatay ka. Bakit kaya? Bakit tayo mamamatay pag tayo nakaharap ng Diyos? Sapagkat tayo makasalanan. Ang Diyos ay kalinis-linisan. Walang bahid-dungis yan. Kabanal-banalan yan. Walang higit sa Kanya. Ay sino ba naman tayo? Tayo mga mortal lamang na makasalanan. Kaya tayo mamamatay. Subalit naging sanggol ng Diyos para ipaalala sa akin at ipaalala sa ating lahat, pwede nating malapitan ang Diyos. Kaya tingnan ninyo, sa bawat tahanang Katoliko, may Santo Niño. Bakit? Kasi madali nating malapitan. Madali nating malapitan, no? Yung iba nga nilalagyan natin ng candy, wag naman, no? Hindi ang Santo Niño ay nagpapaalaala sa atin, hindi para bigyan ng candy, hindi para gawing pampaswerte, hindi. Ang Santo Niño ay inilalagay natin sa ating mga tahanan para ipaalala sa akin at ipaalala sa atin lahat na ang Diyos ay madaling lapitan. Hindi siya nangingimi. Makasalanan ka man o banal, para sa Diyos, ikita'y aking yayakapin kasi mahal kita. At yan ang ipinakikita ng ating kalawang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Anong sabi sa atin? Lahat ng biyaya ay ibinigay sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Tandaan natin, nung matandang tipan, walang nakakakita sa mukha ng Diyos. Di ba ga? At hindi rin natin sino ba itong Diyos na ito? Subalit, sa takdang panahon, ang Diyos nagkaroon ng itsura. Naging ano siya? Naging tao. At sa pagiging tao niya, ipinalasap niya sa sangkatauhan na ang Diyos ay mapagmahal, mapagkalinga. Diba? Kaya nga siya nagpagaling ng may sakit, nagbuhay ng patay, at higit sa lahat, na ipangaral ng mabuting balita. Yan ang magandang makikita natin ngayong kapistahan ng Santo Niño. No? Na ang biyaya ay dumadaloy sa pamamagitan ni Jesus. Nothing more, nothing less. Kaya nga titingnan nyo Santo Niño, no? Para siyang ano itsura niya? Huwag niyo sabihin cute. Para siyang hari, di ba? May corona, merong setro, no? Merong globe, no? Na pinapaalala na siya ay isang hari. No? Talaga naman si Jesus ay hari eh. Pero yung pagkahari niya ay nakikita sa kanyang paglilingkod. Hindi siya yung haring nag-uutos, kundi siya yung hari na handang humalik sa paa ng kanyang mga tagasunod. Napakaganda. No? Sa Pilipinas ay samot-sari ang ating mga Santo Niño. No? May nakatayo, may nakatulog, no? Iba-iba yung tsura, may nakaganon, may nakaganon. Abay, saan? Huwag naman natin gawing manika ang Santo Niño. Ang Santo Niño hindi manika at lalo't hindi ang anting-anting. No? Ang Santo Niño ay pagpapaalaala sa atin na ang biyaya ng Diyos ay ang biyaya ng Diyos Ama ay binibigay sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Kaya nga sabi ko, hindi mo lang malalapitan ang Santo Niño. Ang Santo Niño din ay nagpapaalala, ang Diyos ay nagbibigay ng mga biyaya. Iba yung biyaya sa pampaswerte, ha? Kaya nga, hanggat maaari, ako po ay nakikiusap. Huwag ko kayong gagawa ng Santo Niño na may dalang barya, yung may hindi ganyan ng Diyos. Our God is not a God of luck. Hindi swertihan ng Diyos. Our God is a God of grace. No? Kaya tanggalin niyo yung mga Santo Niño nagdadala ng barya, mali po iyan. Sapagkat ang Diyos ay hindi swerte. Ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya. At sa ating mabuting balita ay napakaganda. Sapagkat pinapaalalahanan tayo ng Panginoong Hesus. Lalo tigit sa mga bata, hayaan nyo silang pumunta sa akin. Para baga hindi lang ito mensahe sa mga bata kundi ito yung mensahe din para sa ating lahat na
tayo ay lumapit kay Jesus. Ngayong unti-unti, sa aking pagninilay, unti-unti kong naiintindihan ang sinasabing Synodal Church. Ano yun? Hindi lang basta sabay-sabay tayong naglalakbay, kundi tayo di pinapaalalahanan sa Synodal Church, pumunta tayo sa Diyos. Huwag nating hadlangan ang mga taong gustong lumapit kay Jesus, sapagkat si Jesus ay para sa lahat, hindi para sa iilan. No? Sapagkat ang sino mang gustong lumapit kay Jesus, pinapaalalahanan tayo ni Jesus, sa Kanya ang paghahari ng Diyos. Yan ang magandang pagnilayan natin ngayong kapistahan ng Santo Niño. Ng Santo Niño ay hindi lamang imahin, hindi lang yan inilalagay sa bahay, hindi lang yan dinadala kung saan-saan, kundi yan ay pagpapalaala-ala, una sa lahat, na ang Diyos ay pwede nating lapitan. Sapagkat siya hindi lang basta naging tao, siya'y Diyos na naging tao na naging sanggol para malapitan natin. Pangalawa, pinapaalalahanan tayo ng banal na sanggol o ng Santo Niño. Yung imahe ng Santo Niño nagpapaalaala sa atin, ang grasya ay na kay Kristo. Sa Kanya dadayloy lahat. No? Father, masama ba magdasal kay Mama Mary sa mga santo? Hindi. Katulong yan ni Jesus. No? Sapagkat ipinakikita din dito, ang Diyos hindi madamot. No? Ibinibigay niya. O sa tulong ng mahal na ina, sa tulong ng mga santo, aba, ay napakabait ng Diyos. O sige, ibibigay ko na sa inyo. No? Sapagkat yung iba, nagsasabi, Kristo, totoo naman ka Kristo lang eh. Pero sabi nga, hindi ipinagdadamot ang biyaya. Ang Diyos, kaya niyang gawin lahat, gamitin lahat para maipadaloy ang kanyang biyaya. At tayo'y pinapaalalahanan ng kapistahan ng Santo Niño, huwag tayong mangiwi na pumunta kay Jesus. Huwag tayong matakot pumunta sa Diyos Ama. Bakit? Lahat ay kanyang anak. At si Kristo ay ating kapatid. No? At tayo bilang paglalagom tayo inaanyayahan, ingatan at alagaan natin ang mga bata at kabataan sa panahon ngayon. Nasa sa kanila ang larawan ng paghahari ng Diyos, na yung mga kamatandang katulad natin, tinatanggal sa kanila. Ipagtanggol natin sila, ipaglaban natin sila, sapagkat nasa kanilang kaharian ng langit, nasa kanilang kaharian ng Diyos. Kung sa tingin ng iba, wala tayong matututunan sa bata, nagkakamali tayo. Marami tayong matututunan sa mga bata. Marami tayong matututunan sa kanila. No? Kaya nga siya ginamit ng Panginoong Hesus bilang halimbawa sa paghahari ng Diyos. Kaya hari nawa sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, ngayong gabing ito, nawa ang kapistahan ng Santo Niño laging magpaalaala sa akin at sa ating lahat na narito ngayon. Huwag tayong mangiwi na pumunta sa Diyos. Huwag tayong matakot sa Kanya. Lumapit tayo sa Kanya. Huwag natin sawayin ang mga tao na gustong pong lumapit at makahipo kay Jesus. Lahat tayo Kanyang tinatawag. No? Samahan natin sila makalapit kay Jesus. At higit sa lahat, nawang kapistahan ng Santo Niño ay hindi lamang maiwan sa Kanyang imahen. Sana tayo ding lahat ay maging Santo Niño sa bawat isa sa atin upang maramdaman ng bawat isa ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagpupugay natin sa Santo Niño at paggunitan natin sa tanging pag-ibig ni Jesus sa kabataan, pagtuunan natin ng pansin ang mga kabataan at ipanalangin ang lahat nilang pangangailangan. Panginoon, dinggin mong aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa buong simbahan at mga namumuno rito, naway higit nilang pahalagan ang mga bata at kabataan at sa gayoy maging inspirasyon sa buong mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga bata sa buong mundo, naway sila'y masuyong mahalin, igalang at ituring na siyang pag-asa ng isang lalong mabuting sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga batang di pa isinisilang, naway matanggap sila ng kanilang mga magulang bilang mahalagang kaloob at tanda ng pagtitiwala ng dakilang lumikha. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa kabataan ng ating bansa, naway lumago sila sa katapatan at kalinisan, nagpapahalaga at nagsasabuhay ng mga Pilipinong pagpapahalaga. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga Katolikong magulang, naway kalingain nila ang kanilang mga anak kung paanong kinalinga ni Maria at Jose si Jesus, at hubugin sila para maging mabubuting mamamayan at masisiglang kaanib ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat ng deboto ng Santo Niño, naway ang kanilang debosyon sa Santo Niño ay maging patuloy na inspirasyon para lumago sa pagmamahal sa Diyos at sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Tulungan nawa tayo ng Panginoon upang mapahalagahan natin ang iba-ibang mga kaloob na karisma ng Espiritu Santo, upang matuklasan natin ang iba-ibang tradisyon at ritual sa simbahang Katolika. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoong Diyos, pagkalooban mo kami ng praktikal na malasakit sa mga bata at kabataan ngayon. Naway maisulong namin ang kanilang kagalingan at kaligtasan dahil sa pagmamahal sa iyong anak na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Handog namin sa
mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sananggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiba sa iyo ay siyang isang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pagbibigay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaysa namang anghel na nagsisiawit ng papuri. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana, sana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kahalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming pinahahayag na
ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Onesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapatin kaming lahat na makasala sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nangagaling na utos, at turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Hinihiling namin kami yadiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghe mo aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa lahat ng kapanalig. Kordero ng Diyos na
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kapapala tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na poong Santo Niño. Panginoong Jesus, Senyor Santo Niño, aming Diyos at tagapagligtas, pinili mong magpakumbaba at magkatawang tao upang kami bigyan ng kaligtasan. Turuan mo po kaming maging katulad mo sa lahat ng bagay upang kami nawa ay humantong sa pangako mong paraiso. Gawin mo po na aming mga puso ay mapuspos ng iyong espiritu upang gaya ng mga batang kinalugdan mo sa Ebanghelyo, kami ay maging payak, mapayapa, mapagpatawad, mapagkumbaba at masunurin sa kalooban ng Ama sa langit. Isinusuko po namin sa iyo ang aming buhay at pagkatao. Patawarin mo po kami sa aming mga kahinaan at pagkukulang. Gamitin mo po kaming mga instrumento mo sa pagpapalaganap ng iyong kaharian dito sa lupa. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang aming pinapakinabang mo ay sa iyong piging na banal sa kapistahan. Na umunlad sa karunungan at pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama na iyong Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Magsiko ang inyong mga ulo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Itulot nawa ng Diyos sa magkaroon kayo ng pagpapahalaga sa mga kabataan tungo sa ikabubuti ng simbahan at lipunan. Amen. Gawin nawa niya kayong mga natatanging kasangkapan ng pagtataguyod ng kapakanan at pagunlad ng kabataan ng ating bayan. Amen. Gantimpalaan nawa ng buhay na walang hanggan ang iyong mga pagsisikap. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay niyo sa inyong pag-alis ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang batang puspos ng kabanalan.